Ikaw yung aswang. Ikaw yung manananggal. Po? Kuya Dong, hindi po ako. Hindi ako may gawa nito. Setup lang po to, hindi ako. Si Sister Agnes, siya po yung aswang. Siyang totoong aswang, siya yung manananggal, hindi ako. Huli ka na. Kitang-kita na ang ebidensya. Gagawin mo pa kaming tanga. Kung hindi ikaw ang aswang, paano mo ipapaliwanag na ikaw ang kasama ng bangkay ni Cesar? Na hindi lang kamay at damit ang may dugo sa'yo, kundi pati na rin ang bibig mo. Napakadali para sa atin ang manghusga batay lamang sa pisikal na anyo ng isang tao. Bukod sa hindi makatarungan, masakit din para sa taong tumatanggap ng panghuhusga. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayong araw, na isang napaka-espesyal na pagtatanghal para sa inyo dahil meron tayong napakabukod tanging bisita na magpapahiram ng boses para sa isa sa mga tauhan sa ating storya ngayong araw. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Sa panahon ngayon, alam ko na po lahat ay familiar na sa salitang beauty privilege. Kapag maganda, mas tinutulungan, mas pinagkakatiwalaan. Habang ang pangit na katulad ko, isang maling hinga, kinukondena na. Ngayong araw, may kinalaman po ang kwentong aswang na isashare ko sa inyo doon. Sa sulat kong ito, sana po'y mamulat ang mga mata ng lahat na hindi porke maganda, buong-buo mo ng pagkakatiwalaan. Bago ko po simulan ang kwento ko, ipapakilala ko po muna ang sarili ko. Ako po si Maria. 30 years old na ako at nangyari ang lahat ng ito ilang araw pagkatapos ng 20th birthday ko noong 2015. Huwag kayong mag-alala, sister. Maaga ko pong ginising ang batang yun para maaga siyang makapunta sa daungan nang hindi na maghintay ng matagal si Sister Agnes. Maria, bihis ka na ba? Kung lumabas ka na dyan at naghihintay na si Kiko sa baba. Sister, teka lang ho ha. Baka hindi niya ako naririnig Papasukin ko lang ho. Ay, sus Mariosep! Maria! Maria, bumangon ka na riyan. Kung hindi, malilintikan ka sa aking bata ka. Maria de la Cruz! Po, Lola naman ang aga-aga pa. Ganon. Ang aga-aga pa pala Sige, eto ka. Agad akong napabangon at hindi makapaniwalang napatingin kay Lola matapos niyang ibuhos sa akin ang natitirang tubig sa basong ako rin ang naglagay malapit sa kama ko bago ako natulog kagabi. May pagtitimpi kong tinuyo ang mukha ko saka bumangon sa kama habang siya ay isa-isa nang inalis ang kumot, bedsheet at unan na nabasa agawa ng pagsaboy niya ng tubig. Hala, anong oras na po? Nasa pantalan na kaya ang bangka ni na Sister Agnes? Lola kasi, ba't hindi mo ako agad ginising? Ano hindi? 4:00 pa lang ginigising na kita. Ungot ka lang ng ungot na parang susunod ka na sa sinasabi ko pero hindi mo naman ginagawa. Ay, bago ako bumaba para magluto ng agahan, ginising pa kita ulit tumayo ka na nga riyan sa kama kaya ang akala ko nag-aasikaso ka na. Yun pala bumalik ka lang din sa tulog. Pasensya na po, napuyat kasi ako Napuyat? Saan ka na naman napuyat, Aber? Sa mga pocketbook mo? Wag na po kayong magtanong para hindi na kayo ma-high blood pa sa sagot ko. Ewan ko ba sa yung bata ka? Hindi ka ba nananawa sa kababasa ng ganyang libro? Ilan lang naman ang mga pocketbook mo. Ilang beses mo na bang nabasa ang mga yon? Hindi ka pa ba nauumay? Hindi po Kung merong tao sa mundong ibabaw na hindi mananawa at mauumay sa mga kwentong pag-ibig, ako po yun. Kasi sa mga pocketbook ko lang naman mararanasan at malalaman ng ganong klaseng pakiramdam paano po? Kahit yata lumuhod ako sa harap ng altar at magdasal ng 6 hours ng dire-diretso, hindi talaga kakayanan ng powers ng mga bossing sa taas na hanapan ako ng one true love. Kasi tulong ako. Pangit na ako, bapa. Ikaw na bata ka, oo. Ayan ka na naman. Minamaliit mo na naman ang sarili mo. La, hindi po sa ganon. Hindi ko minamaliit ang sarili ko.
Sadyang tanggap ko lang na ito lang ako. At ayoko nang lukuhin pang sarili ko. Hinawakan ni Lola ang kamay ko habang bumubuelo siya para sermonan ako at payuhan na kung magdadasal ako at mananalig sa kapangyarihan ng Diyos, makukuha ko rin ang tamis ng pag-ibig na alam kong sa libro ko lang matatamasa. Bago niya ibuka ang bibig, may kumatok sa pinto. Naalala namin na si Sister Claire yon at kailangan ko nang magmadali para masundo ko na ang bagong madre rito sa ampunan na si Sister Agnes. Koy, good morning! Kanina ka pa ba? Sorry, tinanghali kasi ako ng gising tos napadaldal pa kay Lola. Muntik niya pa nga ako masermonan na naman. Nasave by the bell lang ni Sister Claire eh. Tara na. Mamaya kasi nakadaong na pala si na Sister Agnes. Nakakaya sa kanya kung naghihintay na pala siya dun. Hindi pa yun. Sakto lang sa dating natin ang dating ng bangka nila. We, sigurado ka? Paano mo alam? Basta magtiwala ka lang. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Ha, best friend? Best friend? Oo, best friend. O sige na nga. Kung best friend mo talaga ako gaya ng sinasabi mo, anong meron sa araw na to? Ngayong araw ang dating ni Sister Agnes at inaabangan siya ng buong isla kasi kalatang usap-usapan na ang ganda-ganda raw niya. Na-disappoint ako nang hindi niya naalala ang birthday ko. Hindi na nga naalala ni Lola, hindi pa naalala ng best friend ko. Ganoon pa man, hindi ko nagawang manumbat o mag-inarte. Sumakay na ako sa tricycle at dali-dali niya yung pinaandar. Sa tuwing natatagtag ako ng baku-bakong kalsada sa isla namin na kahit kailan yata hindi na makakatikim ng semento, napapaisip ako kung alam kaya ng local LGU na nakakasakop sa amin na nag-e-exist kami. Baka nakalimutan na nila kami. Paano kasi kahit nakikita namin sa TV na modernong-moderno na ang bansa, pati na rin ang pangunahing syudad nito, kami rito sa isla ay sobrang napag-iwanan na. Para bang hinintuan na kami ng oras. Para kaming nasa ibang dimensyon. Ang kulang na lang ay ang mga nakakatakot at hindi maipaliwanag na pangyayari. Ayun na yung bangka nila, Papa, oh. O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Sakto lang yung pagdating natin. Oo na! Shh na! Hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko eh. Bakit? Ano ba yung ginagawa mo? Sumilip si Kokoy sa loob ng tricycle. Hinintay niya akong matapos sa aking sinusulat bago niya yun hinablot at may pangaasar na binasa. Welcome to our small but happy island, Sister Agnes. Akin na nga yan. Basag trip ang intermedidong to. Bakit? Wala naman ako sinabing masama. Ang cute nga eh. Alam mo, dahil masyado kang hospitable, bagay sa'yo maging hotelier. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. Sasalubungin ko na dun si Sister Agnes. Hinawakan niya ang braso ko sabay hila sa akin palapit sa kanya, dahilan para matigil ako at makonscious sa gahiblang layo ng mukha niya sa mukha ko. Gwapo si Kokoy. Pag sinabi ko na siyang pinakagwapo rito sa isla, alam kong sasang-ayon ang lahat. Dahil lubos siyang pinagpala sa pisikal na itsura ng mukha, minsan tulad ng iba, napapaisip din ako kung ano ba ang dahilan at kung paano ba kami naging matalik na magkaibigan. O di kaya ay paano ko lalabanan ang mumunti kong pagtingin sa kanya. Lalo na at aware ako na kapag umamin ako, magbabago ang lahat-lahat sa pagitan namin. Iiwasan niya ako. Mawawalan ako ng kaibigan. Narinig mo yon? Ha? Ang alin? Yung mabilis na tugtog ng puso mo. Ano? Hindi no. Hindi kaya. Uwe, hindi sa'yo yun? Sige nga, parinig nga. Napigil ko ang paghinga ko nang bigla na lang niyang nilapit ang tenga niya sa dibdib ko. Dala ng pagkataranta, umatras ako pero nawala ng balanse. Mabilis ang reflexes ni Kokoy kaya kahit nasambot niya ako ng una, bumagsak pa rin ako sa lupa at naibabawan niya nang matapilok siya. Excuse me. Daan lang po at huwag niyo na kaming guluhin please. Namilog ang mata ko sa gulat nang mapagtanto ko ang nasabi ko sa maamo at mahinhin na boses. Dali-dali kong tinulak si Kokoy paalis sa ibabaw ko nang makita na si Sister Agnes yon.
Tumayo ako. Hinablot ko ang nadumihan ng welcome banner at pilit yung pinakita kay sister kahit na wala na yung audience impact pagkat ang tumatak na sa kanya ay yung na-witness niyang pagkakapatong namin ni Kokoy. Wala po yun. Yung nakita nyo, mukha lang may ibig sabihin pero wala talaga. Wala po kami ginagawa masama. Sige na po, huwag nyo po ako sumbong sa lola ko o kay Sister Agnes. Baka kasi i-require nila akong maglosaryo ng 12 oras ng dire-diretso. Huwag kang magalala. Nakita ko ang buong pangyayari. Alam kong aksidente yon kaya hindi kita isusumbong. Talaga po? Promise? Oo nga. Teka, dumudugo ang braso mo. Meron akong first aid kit dito. Gumilig ka muna para malinis ko. Habang nililinis at nilalagyan niya ng ointment ang di kalaliman kong gasgas, natulala ako kay Sister Agnes. Totoo ang chismis. Napakaganda nga niya. Parang lahat-lahat sa kanya ay delicate. Tipong kahit makita ko siyang may ginawang masama, pipiliin ko na lang na akuin ang kung ano man yon kaysa igiit na siya ang may kasalanan kasi wala namang maniniwala sa akin. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Alam niyo po, kahit meron, maganda pa rin kayo. Ikaw talaga, Bolera. Seryoso po ako. Ang ganda-ganda niyo po talaga. Parang kasing ganda niyo po si Mama Mary. Forgive us, dear Lord in heaven and Virgin Mary, Mother of God. Po? Wala. Humingi lang ako ng tawad kasi baka mamaya magtampo si Mama Mary na kinumpara mo ko sa kanya. Ay, okay lang naman po siguro yun. No big deal. Parang hindi naman po petty tsaka matampuhin si Mama Mary. Hindi ba? Opo. Habang sinasarado niya ang first aid kit, ang mata ko ay naglulumikot naman para hanapin si Kokoy. Ilang saglit pa, nakita ko siyang may bit-bit na paper bag at tumatakbo na palapit sa tricycle at sa amin. Ano yan? Sasabihan mo akong entremetido. Isa ka ring entremetida. Wala to. Okay, ganyan na pala ngayon na. Sister, tayo na po. Umangkas ka na lang sa akin sa likod. Para solo ni sister sa loob. Kahit di mo sabihin, yun naman talagang dapat na gagawin ko. Nakakayang dumikit kay Sister Agnes eh. Mamaya masira yung kakinisan ng kutis niya pag nadikit dito sa balat ko. Buti alam mo. Joke lang. Ito naman, parang bago ng bago. Hindi mabiro. Sinubukan kong tulungan si Kokoy sa pagkakarga ng mga bag ni Sister Agnes sa bubong ng tricycle. Ngunit pinigilan niya ako at pagkatapos itali ang mga yon ay bigla niyang pinitik ako sa noo. Kulit mo? Di ba hindi sa'yo pwedeng magbuhat? Nananakit yung likod mo eh. Pero hindi naman mabigat ang mga gusto kong buhatin kanina. Kahit na ba? Mas okay na yung nag-iingat. Kesa bigla ka na namang mamilipit mamaya. Sweet-sweet naman ang best friend ko. Pakis nga. Nagbibiro lang naman ako gaya ng parati kong ginagawa kaya laking gulat ko nang bigla niyang nilapit sa akin ang pisngi niya at tinapik yun. Kiss na. Pero sa pisngi lang muna ah. Tsaka na yung sa lips. Binatang Pilipino ako eh. Ayoko nang binibigla. Raulo, tara na nga. Bago makasakay sa likod ng tricycle, napansin ko ang parang nanlilisik na tingin sa akin ni Sister Agnes. Sa gulat, napakurap ako. Muli ko siyang binalikan ng tingin at nakitang nakangiti na siya sa akin na sinamahan niya pa ng pagkaway. Maria Mercedes, ano pang hinihintay mo? High tide? Tara na! Oo na, ito na. Okay ka lang ba? Okay lang. Namamalikmata lang gawa ng gutom kaya tara na, balik na tayo sa ampunan. Humawa ka sa akin. Baka mahulog ka tulad nung nakaraan. Tulad nung nakaraan? Hindi naman ako nahulog nung nakaraan ah. Muntik lang. Ganun na rin yun. Kaya humawak ka na. Dami-rami pang arte eh. Nandidiri ka ba sa akin? Ha? Sa bewang ko ka humawak. Wag lang sa tela ng damit ko. Mamaya mapunit mo pa yan eh. Ang dami mo ring arte eh. Mana ka sa akin. Pwede na to, no? Mamaya nag-aabang si na Sister Claire sa gate eh. Atakihin pa yun pag nakita ko nakalingkis sa'yo. Ano palang gagawin natin? Para pwede kang lumingkis sa akin. Pakasalan mo si Maria. Kapag ganon, hindi na kayo masisita ng mga sister.
Sister, pwede po ba kayong magkasal? Impromptu? Payag ka? Napakasalan po si Maria? Oo naman. Ba't naman hindi? Mabait to. Maasikaso. Tapos, mahal ako nito eh. Likas na palabiro si Kokoy kaya hindi ko sineryoso ang sinabi niyang yon. Imbis sa kanya, sa mga bakal na lang ng tricycle ako mahigpit na humawak. Dahil doon, binagalan niya ng konti ang kanyang pagmamaneho. Tama ako, nakaabang nga si Sister Claire sa pagdating ni Sister Agnes. Habang iniikot siya sa ampunan, tinuturo ko naman kay Kokoy kung saan ilalagay ang mga gamit ni Sister Agnes. Yan na lahat yun. Eh di okay na, pwede ka na umalis. Sige na, larga na. Tutulong na ako sa pag-aasikaso sa mga bata eh. Bye-bye! Nakaisang hakbang na ako palayo sa kanya pero pinigilan niya ako gamit ang kamay niya. Sandali lang. May ibibigay ako sa'yo. Bumalik siya sa tricycle. Kakamadali sa pagpasok na untog pa siya nung palabas na dahilan para labis akong mag-alala. Gusto ko sanang i-check kung ayos lang ba ang bumbunan niya pero na-distract ako nang iabot niya sa akin ng paper bag na ang laman ay gusto kong usisain kanina. Para sa akin? Ano naman to? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow mo na yung candle. Lumingalinga ako. Hinahanap ang cake o di kaya ay kandila na pinapablow niya pero wala akong nakita kaya lito kong binalik sa kanya ang tingin ko. Isipin mo na lang may cake at kandila. Imagination mo ang limit. Ganon. Short kasi sa budget. Tsaka mas gusto mo naman ng mga pocketbook kesa cake, di ba? Oh, pocketbook to? Kanino? Eh di sa favorite mong si Martha Cecilia. Sa tuwa, napatalon ako sa bisig niya. Sobra akong nanggigil kaya halos masakal ko na siya. Lumuwag lang ang pagkakayakap ko sa kanya nang maramdaman ko ang pagpulupot ng braso niya sa bewang ko. Hayaan mo. Rarakit ako sa bayan para next week mabibilhan kita ng cake. Hindi na, okay na to. Okay na ako rito. Mas gusto ko to, Kokoy. Sobra-sobrang mas gusto ko to. Ikaw ang dami mong alam. Akala ko pa naman nakalimutan mo na. Iiyak na sana ako eh. Paano kasi si Lola? Nakalimutan din. Pero naiintindihan ko naman kung nakalimutan niya. Hindi pa kasi dumarating yung bagong cook kaya sagot niya muna ang kusina. Thank you ah. Grabe. Pakiramdam ko napaka-special ko dahil dito. Nax, nabigyan ka lang ng libro. Ini-English mo na ako. Di ba thankful ka? Oo, hindi pa ba halata? Dahil dyan, kailangan mo kong grantan ng isang pabor. Mamaya pagtulog na sina Lapasita at yung mga madre, maghihintay ako sa'yo rito sa labas. Takas tayo para pumunta ng sayawan. Baka mahuli ako. Ayoko. Pag-isipan mo, maghihintay ako rito. Di ba may maganda kang bestida, yung floral? Yung sabi mo regalo sa'yo ni Sister Claire nung nakaraang Pasko, yun ang isuot mo. Basta aabangan kita rito. Koy, ayoko. Bahala ka. Maghihintay ka sa wala. Seryoso ako maghihintay ka talaga sa wala. Hindi kita lalabasin. Ikaw na lang mag-isang pumunta doon, huwag mo na ako damay. 8:00 na ng gabi nang matapos si Lola Pasita sa mga gawain sa kusina. Naabutan niya akong nagbabasa ng mga pocketbook. Yumakap siya sa akin at punong-puno ng panghihingi ng tawad niyang hinaplos ang buhok ko. Hindi siya makapaniwala na nakalimutan niya ang birthday ko. Ay, sabi ko na nga ba merong espesyal sa araw na ito, hindi ko lang talaga maaalala. Maligayang 20 kaarawan, Maria. Ang bilis ng panahon, dalagang-dalaga ka na. Opo nga eh. Mamalayan na lang natin Matandang-matandang dalaga na ako. Ay, tingnan niyo po to. Hindi niyo pala makikita kasi nasira ang salamin niyo. Sa susunod na sahod natin, i-prioritize nga po natin yung pagpapasalamin niyo. Gusto niyo pong basahin ko na lang sa inyo, pampatulog? Oh, bago ito Opo, as in bago. Sealed na binili ni Kokoy, hindi pre-loved. Ayos lang naman ang pre-loved pero mas mabango ang pocketbook kapag bagong-bago. Pinag-ipunan ni Coco yung pinambili niyan? Opo daw. Apo,
Mag-ano ba talaga kayo ni Kokoy? Diyos ko la, ano ba naman yung mga tanong niyo? Lakas makaboy abunda. Magkaibigan lang kami ni Kokoy. Oo na, sige na, aamin na ako. Gusto ko po si Kokoy pero siya, imposibleng gusto niya rin ako kaya magkaibigan lang kami. Anong matabang ginagamit mo sa pag tinitignan mo yung kaibigan mong yon at hindi mo makita ang nakikita ko? Po, ano po ibig niyo sabihin? La, Kahit anong pagpupumilit ko, hindi na ako in-entertain pa ni Lola. Humiga na siya at ilang saglit pa, gawa ng pagod, narinig kong humihilik na siya. Inayos ko ang unan, mas pinataas, saka sumandal at pinagpatuloy ang pagbabasa ko. Nang maalala kong sinabi ni Kokoy kanina na walaan ako ng focus, pilit kong ginustify na nilinaw ko namang hindi ako sasama kaya baka wala siya sa labas pero nag-aalala pa rin ako. Sinarado ko ang pocketbook. Habang pinagmumuni-munihan ko ang magiging desisyon, nakarinig ako ng mahinang lagatik sa bintana. Pagtingin, bumungad sa akin ang pasuray-suray na sanga ng malaking puno sa labas, dahilan para makaramdam ako ng takot at kaba. Sakto sa pag-alis ko ng tingin sa bintana nung wala akong nakita, narinig ko na naman ang ingay. Kesa matulog na punong-puno ng takot, mas pinili kong alamin kung ano ba talaga yon. Nang makita ko si Kokoy sa baba ng bintana, may hawak na maliit na bato, agad akong bumaba. Hoy, baliw ka ba? Mamaya mabasok mo yung bintana, may pambayad ka? Ikaw kasi. Kanina pa ako naghihintay sa labas. Plano mo ba talaga akong hindi siputin? Oo, kasi sinabi ko na sa'yo na ayoko, ang kulit mo. Sino yan? May tao ba dyan? Hinila ako ni Kokoy papunta sa likod ng puno ng mangga. Sumilip si Sister Agnes sa bintana at nang wala nang nakita ang kakaiba, sinarado niya rin yon kaagad. Pumasok na kaya siya sa kwarto? Siguro naman no, kasi pagod siya gawa ng biyahe. Tapos pagdating niya kanina, sinabak na agad siya sa pagtuturo sa mga bata. Huy, nakikinig ka ba? Alam mo, kung nahuli tayo ni Sister Agnes, hindi ka lang sa akin malilintikan, kundi pati na rin kay Lola. Hello, Kokoy. Ayos ka lang ba? Pinasadahan ko siya mula ulo, pero bago pa umabot sa baba ang tingin ko sa kanya, inangat niya ang baba ko at pinagdaop ang mga mata namin. Huwag mong tignan. Huwag ka nang tumingin doon. Huwag na akong tumingin saan. Sa kaibigan ko. Ano kaibigan ang pinagsasabi mo? Gusto mo bang may mabulabog na naman tayong madre? At mapagalitan na talaga? Umiling ako sa kanya. Mula sa kinatatayuan namin, napansin ko ang nakapadlock na gate. Paano ka nakapasok? Nakalak yun. Nag-over the bakod ka para sa akin? Ha? Hindi. Pinagsasabi mo, ang taas-taas niyan. Doon ako dumaan sa secret doorway. Secret ano? Ano pinagsasabi mo? Hindi siya sumagot. Hinila niya lang ako papunta sa hilera ng santan na alaga ni Sister Claire. Sa parting yun ng bakuran, gawa pa sa kawayan ang mga harang at may butas na kasya ang isang tao kung yuyuko at gagapang. Mauna na akong lumabas. Sumunod ka ah. Pag hindi, kakalampagin ko yung gate para mapagalitan ka. Oo na, bilisan mo na makauwi na tayo na maaga. Mamaya biglang magising si Lola eh. Susunod ka. Promise? Dahil natatagalan na sa dami ng tsetseburetsi niya at sa takot na baka mapansin na naman kami ng kung sino sa ampunan, ako na ang naunang lumabas sa butas. Napamura ako nang sumalubong sa akin si Whitey, ang itim na community dog na nakatayo sa may kalsada. Napatingin siya sa akin pero agad din niyang binalik ang tingin sa saradong gate ng lumang ampunan. Bahag ang buntot niya na para bang may binabantayan o kinatatakutan siya sa loob. Whitey, huy! Ano ba yun? Whitey, parang kang tanga, nananakot ka ba? Sino kausap mo? Si Whitey. Pero tumakbo na eh. Habang pinapagpagan ni Kokoy ang sarili pati na rin ang tuhod ko, hinawakan ko ang braso niya at nilapit ang mukha ko sa mukha niya. Di ba sabi-sabi na nakakita daw ng kakaibang bagay ang mga aso? Oo. Basta, nakakasense raw siya ng evil entity. Di ko lang alam kung totoo. Bakit?
Mukha bang may nasense na evil entity si Whitey sa ampunan? Ewan, ang weird niya kasi. Parang may nakikita siya sa loob tapos takot siya. Takot si Whitey sa ampunan? Sinabi niya yan sa'yo? Paano niya nasabi? Through telepathy? Alam mo kung ano-ano lang iniisip mong pang-distract sa kaba mo. Kasi first time mong tumakas. Tara na. 20 minutong lakaran ang layo ng mumunti naming plaza kung saan dinaraos ang sayawan na kasama sa program kapag nag-fiesta sa isla. Nung magdi-16 anyos ako at nagpupunta na sa ganitong klaseng event ang mga kaedaran ko, ginusto ko na ring maranasan to. Pero dahil sa panlabas kong itsura, hindi ko magawang maglakas loob na mapadpad dito. Ngayon lang, kasi kasama ko si Kokoy. Kasi alam ko na kung meron mang magtangkang mangutya sa akin, hindi niya yon palalampasin. Kahit simple ang ayos ng dance floor at mumurahing disco light lang ang gamit at hindi ganoon kagandang music galing sa speaker, sayang-saya pa rin ako na naranasan ko ang gabing ito. Ano, pagod ka na? Gusto mo nang umupo? Mag-iisang oras na yata tayong sumasayaw eh. Naku ka, paayaw-ayaw ka pa kanina. Sobra-sobra ka naman palang mag-i-enjoy. Ay, ano kayang meron dun? Parami ng parami yung mga nagkukumpulan, no? Ano kayang pinag-uusapan nila? O mas tama yatang itanong kung sino bang pinag-uusapan nila? Hindi yan. Ano ka ba? Kahit papano, mababait naman ang mga taga sa atin. Pag nakaharap ka sa kanila, oo. Pero pag nakatalikod, hindi rin, ha? Saan ka pupunta? Hoy! Kahit anong pagpupumilit kong pigilan siya ay walang kahirap-hirap pa ring narating ni Kokoy ang kumpulan ng mga kaedaran namin. Oh, ayan na si Kokoy. Itanong niyo pa po sa kanya. Tanong sa akin ng ano? Yun nangyari sa receptionist ng hotel sa bayan. Sabi ng pinsan ko, si kuya mo raw yung unang rumisponde ron eh. Wala bang nakwento sa iyo yung kuya mo? Patay na si Ate Eding? Hindi mo alam? Bayan, kapatid ka pa naman ng pulis tas wala kang alam. Tuwing day off lang umuwi si kuya. Kaya tuwing linggo ko lang nalalaman ng mga nangyayari sa bayan. Ano raw ang nangyari? Ano ang nasagap mo? Lapit kayo. Haka-haka lang naman tong mga taong nakakita sa katawan ni Ate Iding bago dumating yung kuya nitong si Kokoy kasama ng ibang pulis. Diyos ko naman, Cesar! Ang dami mong paligoy-ligoy. Sabihin mo na kasi agad ang chismis mo. Maria naman, mag-abiso ka naman at magpasintabi na nandiyan ka pala sa tabi-tabi lalo na paggabi. Hoy! Sabi ko nga wala na akong sasabihin sa prinsesita mo. So ito na nga. Puro ka ganyan, di ka naman dumidiretso. Ano ako didiretso sinasapawan niyo ako ng sinasapawan. Wakwak ang katawan ni Ate Iding. Nawawala ang laman loob tapos ang dami raw dugo. Di ba nga karumal-dumal yung nangyari? Di nagkasagad ang manahan para sa sospek. Hulaan niyo kung sino ang sospek. Sino? Di yung kinakasama rin ni Ate Iding. At ito pa, ang sabi ni Mang Tony, hindi raw siya may gawa nun. Guilty raw siya na nakasingot siya. Pero yung pumatay kay Ate Iding, hindi raw siya. Ito pa ulit. Meron pa? Ano pa ulit? Alam mo kung sinong kiniklaim ni Kuya Tony na pumatay kay Ate Iding? Sino? Hindi sino, kundi ano. Napahawak si Cesar sa kanyang ulo matapos siyang batukan ni Kokoy. Tumayo siya at umaktong walk outan niya kami. Pero wala namang pumigil sa kanya. Mga ganon. Hindi niyo talaga ako mahal, no? Maski ikaw, Maria. Wala kang pakialam sa akin, no? Oo, bawal. Magseselos ako. So tama? Kagi, totoo? Kalalaki mong tao ang tsismoso mo. Parang ikaw hindi ah. Di ba nandito ka nga para makichismis? O sige, tutuloy ko na. Ang sabi ni Kuya Tony, aswang daw ang tumira kay Ate Iding. Manananggal to be exact. Grabe raw yung pagmamakaawa niya na paniwalaan siya ng mga pulis. Kaso wala eh. Hay siya, kaya bokya. Sabihin na natin... Natigil ako sa pagsasalita at sinapok na naman ni Kokoy si Cesar nang muli itong suminghap matapos kong biglang sumingit sa usapan. Ay, halugin mo na lang kaya ulo ko. Puro ka batok eh. Dati ka pa nung elementary pa lang tayo ah. Kasalanan mo, ba't ako na bobo eh. Kung di mo ako pinagkakaltukan nun, baka naging cum laude ako tas top notcher. Tumahimik ako. May pagbabantang pinaningkita ni Kokoy ang mga kaibigan niya sabay senyas na makinig sa akin kaya inasar kami ulit. Tapos na? Okay na ba? Pwede na ba ako magsalita ulit?
pwede na. Akong bahala sa mga yan pag ayaw makinig. Yes naman, baka lover boy yan. Sige, sabihin na natin na baka dala ng paggamit ni Kuya Tony ng pinagbabawal na gamot aksidente nang napatay si Ate Iding. Paano ipapaliwanag yung nawawalang laman loob ni Ate Iding? Ano, kinain din yun ni Mang Tony? Pero kung tama yung haka-haka na dala ng labis na pagkain niya kaya niya nagawa yun, grabe na yun. Ang astig lalo ng pangyayaring to. Pwede nang gamitin entry sa short horror story. Psst! Uy! Psst! Maria! Alam mo naman palang pangalan ko, sitsit ka ng sitsit. Alam mo naman palang ikaw yung tinatawag ko pa, deadma ka pa dyan eh. Ano ba kasi yun? Ito naman, chill ka lang. Mamaya isipin ni Kokoy na binubuli na naman kita. Pakutusan na naman ako. Ano nga yun? May advice lang ako at hindi to dahil kuba ka at hindi rin dahil yung kabilang mukha mo may kulubot. O na, sige na, sasabihin ko lang naman na huwag muna siyang pupunta sa bayan kasi paniwalang paniwala yung ibang taong taga ron na gawa nga raw ng aswang yung kay Ate Iding. Nung wala pang ganyang pag-atake, napagkakamalan na si Maria ng mga taga ron eh. Ngayon pa kaya? Maniwala ka o hindi, sinasabi ko yung mga sinasabi ko ngayon kasi concern ako sa kanya. Tinakpan ni Kokoy ang tenga ko. Pagharap ko sa kanya, umiling siya sa akin para iparating na di ko kailangang maniwala sa pinagsasasabi ni Cesar. Ang mga natakot sa kwento ng aswang, isa-isa nang umuwi. At kahit na gusto ko pang makipagsayawan kay Kokoy, niyaya ko na rin siya. Mula sa ampunan kasi, malayo-layo pa ang lalakarin niya bago makauwi sa kanila. Sure ka ba? Hindi na kita hahatid sa loob? Wag na nga. Pagpasok ko naman sa butas, yung bahay na mismo eh. Sige na, good night na. Good night. Huwag mong isipin yung mga sinabi ni Cesar. Ilang taon ka nang kilala ng mga tao rito. Alam naming hindi ka aswang. Natawa na lang ako. Marami nang nangyari sa nakalipas na 3 oras mula nang pumuslit ako pero alam ko na sinarado ko ang main door kaya laking gulat ko nang makitang nakaawang yon. Si Lola kaya may gawa nito? Nagising siya tapos nakitang wala ako sa tabi niya kaya lumabas siya? Ako, malilintikan talaga ako. Maria! Sister, kayo po ba yung lumabas kaya bukas to? Pinasadahan ni Sister ang mukha niya na para bang tinitiyak niya munang sobrang presentable na siya bago muling humarap sa akin. Oo, ako nga. Mawalang galang na po. Alam ko pong wala dapat akong karapatan na usisain ka kasi pumuslit din ako pero ano pong ginawa niyo sa labas? Hindi naman po kayo siguro dumayo sa sayawan, ano? Ikaw talaga? Siyempre hindi. Tama nga si Lola Pasita at Sister Claire, puro kakalokohan. Tatawag sana ako sa mama ko sa Maynila. Kung saan sana ako inabot, wala akong nakuhang signal. Ay, opo. Wala po talaga kayong masasagap na signal dito. Sa may pantalan lang meron. Emergency po ba yan? Kung oo, pwede naman po kayong magpahatid kay Kokoy sa may pantalan bukas. Sabihan ko po siya. Talaga? O sige, thank you Maria. Mauna na ako sa kwarto ko ha. Hindi ko rin ipagsasabi kay Lola at kay Sister Claire na tumakas ka para sa sayawan. Opo, ako na lang pong aamin sa kanila. Bigat kasi sa dibdib pag may nililihim akong ganito eh. Tsaka promise, ngayon ko lang po talaga ginawa to. Naniniwala ako sa'yo. Halata namang hindi ka marunong magsinungaling. Nilampasan na ako ni Sister Agnes. Pagdaan niya, nalanghap ko ang kakaibang tamis at bango na alam kong sa kanya galing. Hindi ko alam kung pabango ba yon o hindi. Bago siya lumiko sa hallway papunta sa kwarto niya, ngumiti pa siya sa akin. Gaya ng inaasahan, pagkatapos kong umamin kay Lola, inutusan niya rin akong umamin kay Sister Claire. Kaya bago pa pumutok ang araw sa labas, kabado na akong kumakatok sa opisina ng madreng ino-oversee ang lahat ng kaganapan dito sa ampunan. Sister Claire, ako po to. Si Maria. Busy po ba kayo? Kung oo, sige po, sa susunod na araw na lang po ako makikipag-usap sa inyo para mas ready na. Hindi mo ba ako narinig? Kanina pa kitang pinapapasok. Ano bang sadya mo? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Ano lang po, may kasalanan po ako. Kasalanan? Ano yon? Biglang bumukas ang pinto.
Humahangos ang hindik na pumasok si Sister Agnes sa opisina ni Sister Claire. Pabalik-balik ang tingin niya sa pinto. May tinuturo na hindi namin maintindihan. Sister Agnes, kumalma ka na nga muna at... Si Elena po, Sister. Si Elena po. Sa pag-aalala, hindi na pinatapos ni Sister Claire si Sister Agnes. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Elena na nagdadalang tao. Paghawi ni Sister Claire sa iba pang madre na panayang panalangin at tawag sa pangalan ng Diyos, bumungad sa amin ang wala ng buhay na katawan ni Elena. Dilat ang mata niya at parabang sinasalamin pa noon ng sakit at pagdurusa niya bago siya namatay. Mahabaging Diyos! Sinong may gawa nito? Sinong gagawa ng karumal-dumal sa lugar na tulad nitong ampunan? Pumintig sa takot ang puso ko nang muli kong sinilip si Elena. Naalala ko ang kwento ni Cesar sa sayawan pagkat tulad ni Ate Ideng, bukang-buka rin ang tiyan ni Elena. Naroon pa ang laman loob niya, ngunit ang sanggol na dapat ipapanganak niya sa susunod na buwan ay nawawala. Yung baby, nawawala po yung baby. Wala po sa katawan ni Elena yung pinagbubuntis niya. Ano? Napatakip ng bibig si Sister Claire. Pinigil niya ang pagsusuka, ngunit sa huli, sumabog din ang masamang timpla ng kanyang sikmura. Ama ko, sino bang may gawa nito? Hindi po sino, kundi ano. Kundi ano? Anong ibig mong sabihin, Maria? Baka nagsasabi talaga ng totoo si Mang Tony. Hindi siya ang pumatay kay Ate Eden, kundi aswang. Baka po may naligaw talagang aswang sa atin at siyang may gawa nito at yung nangyari kay Ate Eden sa bayan. Ikaw na bata ka, oo. May problema na nga rito kung ano pang haka-hakang pinagsasasabi mo. Totoo po. Tanong niyo pa kay Kokoy tsaka kay Cesar. Yung kwento niya pa sa nangyari kay Ate Eden, halos parehong-pareho sa nangyari kay Elena. Humingi ng paumanhin si Lola bago niya ako sapilitang hinila papasok sa kwarto. Pagsarado niya ng pinto, para kung galit na torong sumalubong sa kanya. Ba't ayaw niyo po maniwala sa akin, La? Kilala niyo po ako, La. Hindi ako basta gagawa ng kwento. Kapag pinilit mo yan, mapapahamak si Sister Agnes Maria. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Ha? Ba't naman po mapapahamak si Sister Agnes? Hindi ko naman po siya ginigiit. Wala naman akong pinaparating na gano'n. Wala nga, pero siya lang ang natatanging bagong salta dito sa isla. Pag kumalat ang kwento na inatake si Elena ng aswang, na aswang ang may gawa nun, sino sa tingin mong pagdidiskitahan nila? Diba si Sister Agnes lang? Kahit wala siyang alam, kasi siya yung pagdating, biglang may ganyan-ganyan na agad. Pero Lola, hindi naman tayo sure na siya lang ang bagong salta. Malawak kaya tong isla. Tsaka, hindi naman nire-report sa atin lahat ng dumarating, oh. Ay basta, makikinig ka lang sa akin, ha? Mananahimik ka at hahayaan mo ng mga pulis na umasikaso nito. Kung masamang loob man ang may gawa nito o aswang, hayaan mo na lang ang mga pulis nang magsabi nun. Maria, nakikinig ka ba sa akin, ha? Iniintindi mo bang sinasabi ko? Opo. Pero La, imposible naman talaga, diba? Na si Sister Agnes yung aswang sakaling meron nga talagang aswang. Kasi alagad siya ng Diyos eh. Tsaka humahawak sila ng holy water. Hindi ko alam, pero para sa kaligtasan natin, mag-ingat na lang tayo sa kanya. Ay hindi lang sa kanya, basta sa lahat. Mag-ingat na lang tayo sa lahat. Kumalat sa buong isla ang nangyari sa ampunan. Sabi ng kuya ni Kokoy na siya ring humawak sa kaso ni Ate Ideng, mukhang may serial killer daw na napadpad sa probinsya namin. Ang nasirang backdoor sa kusina ng ampunan at ang daanan na dinaanan namin ni Kokoy ang tinuturo nilang maaring dinaanan ng serial killer na wala silang kaidi-idiya kung saan tutuntunin. Dahil sa nangyari, naghigpit ang ampunan. Limitado ang budget kaya imbis na paglaanan pa ng pera ang pag-hire ng security guard, nagpresenta na lang si Kokoy at Cesar na magbabantay at magpapatrolya sa ampunan. Aswang! 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 Napaka mo, ako lang to. Maria naman eh. Bakit mo ba ako tinatakot? Hindi nga ako mapapatay ng aswang o ng serial killer. Atake naman ako sa puso. Maria, sa totoo lang tayo ha.
Kahit sino makakita sa'yo, pagkatapos nilang maalimpungatan, mag-aakala na aswang yung nakita nila. Ewan ko sa'yo. Huwag kang makahingi-hingi kay Kokoy ng kape ha. Kanya lang to. Pag uminom ka, isusumpa kung sana manakit yung tiyan mo. Hoy, Nasaan nga pala yun? sino? Si Kokoy? Nasa Abama. Obama? Saan yun? Abama ko. Kita mo naman, di ba? Imbing-imbing na ng tulog. Hindi mo alam? Naku ka! Pag may nangyari doon dahil patulog-tulog ka imbis na samahan mo siya sa magbabantay ng maayos, susumpa ko na sana magkaanak ka rin ng anak na kuba. Napakapasmado talaga ng bibig mo. Bawiin mo nga yan. Pag yung nagkatotoo, pagkakalat ko mangkukulam ka at yayayain ko yung mga taga-isla na sunugin ka. Dalian mo na! Tulungan mo na lang akong hanapin si Kokoy. Huwag ka mag-alala. Sigurado akong okay lang yun. Isa pa, nakalaktong gate oh. Sakali may mangyari kay Kokoy, sisigaw naman yun para manghingi ng tulong, di ba? Sunod-sunod ang pag-ungot ni Cesar nang abutin ko ang tenga niya at pilipitin. Alam mo ba kung ba't kami windang na windang nung makita namin ang walang buhay na katawan ni Elena sa kwarto? Kasi maski yung mga tao sa katabing kwarto niya lang, walang narinig na kahit na ano. Oo na. Hanapin na natin ang syota mo. Bit-bit ang flashlight niya, nanguna ako sa pag-iikot. Natigil ako sa paglalakad at agad na tinutok ang flashlight sa balon nang makita ko ang isang madre na nakaupo doon at nakatingala sa hindi malamang dahilan. Paglingon nito, nakumpirma kong si Sister Agnes yon. Hinawi niya ang suot at dali-dali namang tumayo si Kokoy na nakaluhod sa harapan niya. Ano yun? Huwag ka nang magtanong, tara na! Ano ginagawa ni Kokoy kay Sister Agnes? Ewan ko, ang alam ko lang, imposibleng nagdadasal sila. Basta ewan ko, kung ano man yun, ayoko nang maisip. Ayoko nang ma-imagine. Raulong Kokoy. Makipaglampungan ba naman sa madre? Ano? Isusumbong mo ako kay Sister Claire? Maria! Maria, saglit! Maria, magpapaliwanag ako! Wala akong balak na pansinin siya. Ang gusto ko lang, pumasok na sa loob ng ampunan. Pero bago ko yun magawa, nahawakan niya ang braso ko. Teka lang, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag sabi ako, kaya pakinggan mo muna ako. Wala ka namang kailangang ipaliwanag sa akin eh. Kung ano mang nakita kong ginagawa mo sa may balon, wala yun sa akin. Hindi yun big deal. Ba't yung magiging big deal eh? Wala naman tayo. Magkaibigan lang tayo, diba? Kung gusto mo si Sister Agnes o kung gusto ka niya at bigla na lang kayong nagka-developan habang nagbabantay ka rito, wala lang sa akin yun. Pero kailangan yung aminin kay Sister Claire kung anong meron kayo ha. Kung ano mang meron sila ni Sister Agnes, bakit Maria? Ano bang meron sa kanila? Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Sister Claire. Nagpabalik-balik ang tingin ko kay Kokoy at kay Sister Agnes habang si Cesar ay nakatingin na sa may gate na parabang ngayon niya lang yun nakita. Ano? Wala bang magpapaliwanag sa akin kung ano ba talagang nangyayari dito? Kung bakit gabing-gabi na nagkakagulo pa rin kayo ng ganito, ha? Ako po, Sister. Ako pong magpapaliwanag. Sige na, Maria. Ako na nga ayos nito. Magpahinga ka na. Isang beses pang tinawag ni Kokoy ang pangalan ko, pero hindi ko na siya nilingon. Sinabi ko man sa kanya na hindi ako apektado, ang totoo niyan, ang sakit-sakit na nakita ko yon. Para akong pinagtaksilan. Gawa ng nangyari nung gabing yon, hindi na pinatuloy pa kina Cesar at Kokoy ang pagbabantay sa ampunan sa takot na baka may kumalat pang chismis tungkol kay Kokoy at Sister Agnes. Pagkatapos noon, maski kami ni Kokoy ay hindi na rin nakapag-usap dahil sadyang iniiwasan ko siya. Kanina pa po kayo buntong hininga ng buntong hiningal ah. Ba't kaya hindi nyo na lang sabihin sa akin ang gusto nyo sabihin, ha, Lola? Apo, ilang linggo na pero hindi mo pa rin kinikibo si Sister Agnes. Anong hindi po? Pinapansin ko po kaya siya. Pag wala kang choice, tas dinig na dinig pa ang boses mong ilang na ilang ka sa kanya, hindi pa ba malinaw na wala namang namamagitan sa kanila ni Kokoy? Na nung gabing yun, natapilok lang siya, na-sprain at tinutulungan siya ng best friend mo. Opo, malinaw na pero... Ay, wala nang pero-pero, Maria. Buti nga't hindi siya nagalit sa'yo. Muntik mo na siyang ipahamak ka. Muntik nang masira ang pangalan niya dahil sa naging reaksyon mo.
Lola, kung kayo pong makakita sa nakita namin ni Cesar, promise, iba rin po talagang iisipin nyo. Sa anggulo na yun, mukha siyang niroromansa ni Coco eh. Maria! Basta Lola, ayoko pa. Tsaka na ako magsusorry sa kanya pag bukal na sa loob ko. Hindi yung dahil pinipilit nyo lang ako. Humiga na ako. Nagtabon ako ng kumot at sa loob ng ilang minuto ay hindi gumalaw para hindi na ako guluhin pa ni Lola. Nang marinig ko ang malakas na paghilik niya, saka ako lumabas ng kumot. Pagkaraan ng ilang minutong pagkukontemplate, napabuntong hininga ako. Maingat akong bumangon sa kama at bit-bit ang maliit na flashlight ay bumaba para puntahan si Sister Agnes. Bago ko marating ang sala, narinig ko ang nagmamadaling yabag ng kung sino. Sa pag-aakala na napasok na naman kami, yumuko ako sa balustre at agad ding tumayo nang makita kong si Sister Agnes yon. Nakahawak siya sa tiyan niya na parabang unti-unti siyang kinikitil ng sakit na nagmumula doon. Dala ng pag-aalala sa madre, sinundan ko siya matapos kong mahimasmasan. Sister Agnes? Sister Agnes? Sister Agnes, ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Yung tiyan niyo po? Gusto niyo po ba tawagin ko na Sister Claire? Kailangan niyo po bang magpadala sa ospital? Pero paano ba yun? Nasa bayan pa yung ospital, tas pahirapan maghanap ng bangkero ng gantong oras. Sister Agnes? Nasaan kaya yun? Nalibot ko na ang buong ampunan, pero hindi ko siya nahanap. Kaya kahit nakita kong lumabas siya ng pinto, sumagi sa isip kong baka nag-i-imagine lang ako, na baka bangingin ako gawa ng ilang gabing walang ayos na tulog kaya kung ano-ano nang nakikita ko. Papasok na sana ako sa loob nang bigla akong makarinig ng pagaspas. Sa lakas nun, alam ko na agad na hindi yon gawa ng isang ibon. Galing ang pagaspas na yon sa mas malalaking mga pakpak. Tumingala ako sa madilim na kalangitan at nagkanda utal-utal nang makita ko ang kalahating katawan na may pakpak. Hindi ko nakita ang mukha ng manananggal pero alam ko na manananggal yon. Siguradong sigurado ako. Nagtatakbo ko papasok ng ampunan. Ginising ko sila Pasita na agad na alarma at humawak sa akin. Nakita ko po! Sigurado ko sa nakita ko! Manananggal po yun! Manananggal po si Sister Agnes! Maria, ano ba? Bakit ba ayaw niyo po maniwala sa akin? Tingin niyo ba basta na lang ako gagawa ng kwento? Maninira ng tao? At sa madre pa? Lola, hindi po. Nagsasabi po ako ng totoo. Nakita ko po si Sister Agnes na lumabas tapos nung hinanap ko po siya kasi parang may mali sa kanya. Nag-alala pa nga po ako eh. Tapos, ayun na. Nakita ko na po yung manananggal. Lumilipad. Nasa langit. Saan po kayo pupunta? Sa kwarto ni Sister Agnes. Kung totoong sinasabi mong manananggal nga siya, na nakita mo siyang lumapas at lumipad, dapat wala siya sa kwarto niya. Wala po siya dun, Lola. Kasi nga palipad-lipad siya para mambiktima. Matapang na bumaba si Lola papunta sa kwarto ng manananggal na madre. Kumatok siya sa pinto, pero walang sumagot. Lalo akong kinilabutan pagkat pakiramdam ko na kumpirma ng si Sister Claire nga ang manananggal. O di bala, sabi ko na sa inyo eh, wala siya dyan. Wala siya dyan kasi nasa bubong na siya ng kung sinong buntis o kung sino man ang trip niyang sunod na biktimahin. Namilog ang mga mata ko. Pakiramdam ko ay tumakas ang kaluluwa ko nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Sister Agnes. Parang bagong gising siyang pilit nang umiti sa amin habang kinukusot-kusot ang mga mata niya. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nandyan? Di ba lumabas ka? Lumabas ka para mambiktima. Ikaw yun, di ba? Ikaw yung manananggal. Maria, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Nagdedeliryo ka. Ayos lang po ba si Maria? Ano pong sinasabi niya? Wala. Nagsisleepwalking lang ito. Pasensya na. Ganito talaga to eh, pag stress. Pasensya na talaga, sister. Hayaan mo, hindi na ito mauulit. Inalo ako ni Lola.
Hinele-hele niya ako at dala ng kalituhan sa mga oras na yon, napaniwala nila ako na baka panaginip lang ang lahat ng yon, na baka nag-sleepwalking ako at akala ko totoo ang mga nangyayari sa paligid ko, pero hindi. Sana lang talaga ay hindi. Iniwasan ko na naman si Sister Agnes gawa ng hiya nang mapag-usapan namin ni Lola ang nangyari kinaumagahan. Paglipas ng ilang gabi, aksidenteng naabutan ko si Sister Agnes sa kusina nang magising akong uhaw na uhaw mula sa pagkakahimbing ko. Ikaw pala yan? Nauuhaw ka? Opo, tubig po. Baka gusto niyo rin. Ipagsasaling ko po kayo. Hindi, ayos lang ako. Natigil ako sa pag-inom nang tahimik siyang humarap sa akin. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng botelyang hawak niya. Nagsalin siya ng langis sa kamay at habang nakatingin sa akin ay hinaplasan ang kanyang tiyan. Ilang beses niya yung ginawa at hindi ko mapigilang mawirdohan. Kesa makaisip na naman ako ng kung ano-ano na maaari niyang ika-eskandalo, nilagay ko na sa lababo ang baso at aakyat na sana nang bigla siyang magsalita. Hindi ka naman talaga nag-sleepwalking nung gabing yon, hindi ba? Hindi ka nananaginip? Totoong nakita mo akong lumabas? Totoong nakita mong naging manananggal ako? Po? Ano po bang pinagsasasabi niyo? Naiinis ka ba? Nagalit? Kasi walang naniniwala sa mga paratang mo sa akin? Paano kaya kung ako ang mambintang sa'yo? Paano kung mambiktima ako ng taga-isla at palabasin ko na kagagawan mong nangyari? Umaamin ka ba? Naaswang ka nga. Na ikaw yung manananggal? Kung ano man ang plano mo gawin sa akin, kung ano man ang ibibintang mo sa akin, hindi ka magtatagumpay kasi kilala ko ng mga taga-isla. Alam nilang wala akong lahing aswang. Gusto mo bang subukan natin? Nang magkaalaman kung sinong kakampihan nila. Ang matagal na nilang kakilala pero may sa halimaw ang itsura? O ang tulad kong maganda, mahinhin at hindi makabasag pinggan? Umismid siya sa akin sabay labas ng bahay. Tumapat siya sa liwanag ng buwan at doon nangyari ang pagpapalit anyo niya. Dahan-dahang tumubo ang itim na itim at tila matigas na pakpak mula sa likod niya, habang ang malutong at mamasamasang pagkalas ng pangitaas niyang katawan mula sa pangibaba ang nagpatindig sa balahibo ko. Bago pa ako makasigaw para i-anunsyo sa lahat na may manananggal, tinagit na niya ako. Nilipad niya ako sa ere. Pinatama sa sanga-sanga ng mga puno para masugatan sa kabiglang binagsak sa palayan. Dahilan para mawalan ako ng malay. Papasikat na ang araw nang magising ako. Dali-dali akong nagpalinga-linga sa paligid ngunit imbis na ang manananggal na madre, ang walang buhay at wakwak na katawan ni Cesar ang nakita ko. Pagbaba ko ng tingin sa kamay, braso at pati na rin sa damit ko, nakita kong punong-puno ng dugo yon. Kung hindi ko alam ang totoong nangyari, maski ako, ay mapapaniwala ni Agnes na isa nga akong aswang at ako ang may gawa nito kay Cesar. Hindi pwede to. Cesar, gumising ka! Gumising ka! Cesar! Maria? Cesar? Maria, ikaw yung aswang. Ikaw yung manananggal. Po? Kuya Dong, hindi po ako. Hindi ako may gawa nito. Setup lang po to, hindi ako. Si Sister Agnes, siya po yung aswang. Siya yung totoong aswang. Siya yung manananggal, hindi ako. Huli ka na. Kitang-kita na ang ebidensya. Gagawin mo pa kaming tanga. Kung hindi ikaw ang aswang, paano mo ipapaliwanag na ikaw ang kasama ng bangkay ni Cesar? Na hindi ang kamay lang at damit mo ang may dugo sa'yo, kundi pati na rin ang bibig mo. Gawa ng narinig, pilit kong pinunasan ang bibig ko. Nataranta ako. At kahit na hindi naman guilty, sa takot na baka bigla na lang akong kuyugi ng taong bayan, tumakbo ako palayo ng pilapil kung saan naroon ang ebidensya.
Habang si Mang Dodong ay tuloy-tuloy na nagsisisigaw na kilala niya raw ang aswang, na ako raw yun. Sa kuwebang nahanap namin ni Kokoy noon at naging secret place namin ako nagtago. Umasa ako na hahanapin ako ni Kokoy, na kahit nagkalabuan kami gawa ng mga nangyari ay hahanapin niya pa rin ako at tutulungang ayusin ang problemang ginawa ni Agnes. Maria! Maria! Nandyan ka ba? Nabuhayan ako nang marinig ko ang boses ni Kokoy. Lalabas na sana ako pero sumagi sa isip ko na baka set up ito, na baka mamaya kinunsyaba siya ng taong bayan para mahanap ako. Nabato ako sa kinatatayuan ko at walang kalaban-laban na umiyak habang papalapit ng papalapit ang mayabag niya. Maria, Hindi ako! Maniwala ka sa akin, hindi talaga ako. Hindi ako aswang, Kokoy. Oo, mukha akong aswang gawa ng inborn na deformities ko. Pero alam mong hindi. Alam niyo ni Lola na tao ako. At kahit ganun ang ugali ni Cesar, hindi ko sa magagawang saktan kahit na kailan. Pikit mata kong pinagpasa Diyos ang lahat matapos kong ipaliwanag ang sarili. Nang maramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Kokoy at sunod-sunod niyang paghalik sa ulo ko, mas lalo akong napahagulgol. wala akong kasama. Sinigurado ko rin na hindi ako nasundan ng kahit na sino. Ako lang to. Ako lang. Walang iba. Walang mananakit sa'yo. Maaayos din natin ito. Maaayos natin to. Tutulungan kitang ayusin to. Paano, ha? Tama si Agnes. Mas pipiliin ng mga tao na maniwala sa taong malaanghel ang ganda kaysa sa tulad ko na mukhang halimaw. Bakit ba kasi ako pinanganak ng ganito? Ano bang kasalanan ko sa Diyos at pinanganak akong kuba at pangit? Hinawakan niya ang pisngi ko. Hindi awa ang namamayani doon kundi pagmamahal. Mahal ako ni Kokoy at sa sobrang mahal niya ako, hindi na yun kaya pang itago ng mga mata niya. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Gusto mo na malinis ang pangalan mo, di ba? Oo, gusto ko. Gusto ko. Kasi baka mamaya pati si Lola madamay. Baka pati ako sana aswang. Sumama ka sa akin. Bumalik tayo roon. Agad akong lumayo sa kanya. Mas humakbang pa ako paatras pero hinabol niya ako at hindi hinayaang makalayo. Mahal kita, Maria. Gusto kitang makasama. Gusto pa kitang makasama. At para mangyari yon, kailangan nating mapatunayan na hindi ikaw ang aswang. Kaya kailangan mong humarap sa mga tao. Tira ka ba? Nakita ko ni Mang Dodong malapit sa katawan ni Cesar. Duguan ako kasi sinetap ako ni Agnes. Kapag bumalik ako doon, siguradong agad nila akong sisilaban. Ilang araw lang. Bilog na naman ang buwan. Pag bilog ang buwan, sa ayaw o gusto ng totoong manananggal, magiging manananggal talaga siya. Di ba? Oo, tapos? Magpakulong ka ng ilang araw hanggang sa dumating ang kabilugan ng buwan. Tapos makikita nila na hindi ikaw ang manananggal, kundi si Agnes. Naniniwala ka na siya ang aswang? Oo naman. Parating ang sinasabi mo ang paniniwalaan ko kaysa sa sinasabi ng iba. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kakampi mo ko. Kahit na anong mangyari, hinding-hindi kita tatalikuran. Hinding-hindi kita iiwan. Nilunok ko ang takot ko at buong tapang na naglakas loob na lumabas sa pinagtataguan ko para harapin ang taong bayan. Agad na lumayo ang mga nakakita sa akin. Ang iba ay pumasok sa bahay nila at lumabas na may dalang asin na sinaboy sa akin. Nang hindi ako masaktan sa lahat ng pangontrang kulang na lang ipalunok nila sa akin, mas lalo silang nabahala. Alam ko po na lahat kayo natatakot at nababahala. Pero may paraan po ako para patunayan sa inyo na hindi totoo ang paratang sa kanya. Na hindi siya ang aswang o manananggal tulad ng sinasabi ni Mang Dodong. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Nagawa-gawa ko ang lahat? Paano yung nangyari kay Cesar? Sasabihin mo bang kasinungalingan din yun? Pinaglalamayan na nga ang katawan niya.
Hindi ko po alam kung paano ko itatanggi ang nakita nyo o paano ko ipapaliwanag ang sarili ko, pero kaya po namin patunayan ni Kokoy na hindi ako manananggal. Sa kabilugan ng buwan, mapapatunayan ko pong nagsasabi ako ng totoo. Hindi pwede. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Paano kung pagdating ng kabilugan ng buwan ay maging manananggal nga siya at pagpapatayin tayong lahat? Kung ako sa inyo, para sa kaligtasan nating lahat, sa kaligtasan ng buong isla, kailangan na natin siyang patayin at sunugin. Sister Claire, tulungan mo naman ako. Kumbinsihin natin sila na ang gusto kong mangyari ang kailangang mangyari. Ilang araw lang ang hinihingi ko at kinukulong naman ako. Ayaw mo pa akong pagbigyan? Hindi ka makapaghintay? Kasi alam mong nagsasabi ako ng totoo na hindi ako ang aswang kundi ikaw na nagtatago ka sa ganda mo na yan para hindi ka paghinalaan ng lahat. Sister Claire, Lola Pasita, huwag kayong makinig sa kanya. Sinisiraan niya lang ako. Sinisiraan niya na naman ako. Malaki ang galit sa akin ni Maria. Alam niyo po yun, hindi ba? Kasi akala niya inakit at inagaw ko sa kanya si Kokoy. Lumapit kay Agnes si Sister Claire. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang akala ko pa nga ay mas pipiliin niyang paniwalaan ang kapwa niya madre kaysa sa akin. Hanggang sa marahan siyang tumango na para bang kinukumbinsin niya si Agnes na pagbigyan ako. Sister Agnes, pumayag ka na rin. Para sa ikatatahimik ng lahat at ng buong isla, pagbigyan na natin si Maria. Hindi nga pwede. Mahina ba ang kukote niyo? Hindi ba kayo nag-iisip? Napasinghap si Sister Claire sa narinig niya habang si Agnes ay nataranta sa paglabas ng totoo niyang ugali. Sa pagbuntong hininga niya, biglang nagbago ang kanyang kilos. Hinawakan niya si Sister Claire na gulat pa rin sa inasal niya kaya hindi sinasadyang nabawi nito ang kamay niya mula kay Agnes. Sige po, payag na ako. Kung ito ang makakabuti para sa lahat, ikulong niyo na po si Maria at tingnan na lang natin ang mangyayari sa kanya sa kabilugan ng buwan. Nanlilisik ang matang tumingin sa akin si Agnes. Lalakad na sana siya para iwan kaming lahat nang matigilan siya gawa ng sunod kong sinabi. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin sa kulungan? Tayong dalawa. Sira bang tuktok ko? Ba't naman ako magpapakulong kasama mo? Eh di akong una mong nabiktima pag naging manananggal ka na. Sister Claire, ayoko po. Parang sobra-sobra naman yata kung pati ang gusto niyang ito pagbibigyan ko rin. Sobra-sobra? O natatakot kang malaman ng lahat na ikaw talagang manananggal? Hindi mo ba talaga ititigil ang paninira mo sa akin, ha Maria? Hindi ka ba natatakot? Na tulad kong alagad ng Diyos ang sinisiraan mo? Hindi ka alagad ng Diyos. Sugo ka ng impyerno. Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan niya. Dumukot ako sa bulsa ko. Pinakita ko kay Agnes ang asin na nakuha ko kay Kokoy kanina at parang natakot siya doon. Gawa ng pagkataranta, bigla siyang pumayag na makulong din sa iisang kwarto kasama ko. Naunang pumasok si Agnes sa kwartong yon. Sumunod ako, pero bago ko tuluyang makapasok, niyakap ako ni Kokoy. Pasimple niyang nilagay sa bulsa ng shorts ko ang botelya ng langis na inutos kong ipahanap niya kay Lola Pasita, habang ang lahat ay distracted sa pagsasagutan namin ni Agnes kanina. Sure ka bang yan yun? Sure ako. Hindi ako pwede magkamali na kailangan dito para ganap siyang maging manananggal. At hindi lang basta ang bilog na buwan ang dahilan kung ba't siya nagiging aswang. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ilang araw lang, matatapos na rin ang lahat ng ito. Noong una, hindi pa ako kinakausap ni Agnes sa kwarto. Kunwaring nagdarasal pa siya habang nakatingin sa akin, bagay na hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawa, alam kong aswang siya. Paglipas ng araw habang papalapit ang kabilugan ng buwan, lalo siyang nagiging balisa na ikinatuwa ko. Mamaya ng kabilugan ng buwan. Handa ka na bang makita ng lahat ang tinatago mong baho, ha? Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kinahihigaan niya at umilang hakbang papalapit sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang mukha ko. Iniwas ko yon, pero ginawa pa rin niya ang gusto niya. Nilandas niya ang may katalasan niyang kuko sa pisngi ko at nang dumugo yun,
Bigla niya yung dinilaan. Mautak ka, pero hindi ganon katalino. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na mamaya, ipapahiya mo lang ang sarili mo kasi wala namang mangyayari. Hindi ako magiging manananggal. Alam mo kung bakit? Kailangan ko ang langis ko para tuluyang kumalas ang katawan ko sa isa't isa. Hindi ako magiging manananggal. Pero ikaw? Oo. Paano yun mangyayari hindi mo ko katulad? Sa ngayon. Pero mamaya oo. May kailangan lang ako ipamana sa'yo. Tapos, magiging salot ka na rin. Yang knight in shining armor mo na si Kokoy, sisiguraduhin ko na siya ang unang biktima mo. Nagpumiglas ako nang hawakan niya ang pangako at sapilitang binuka ang bibig ko habang dahan-dahan niyang binubuka ang sa kanya. Agad na nanlaki ang mga mata ko nang makita ang itim na sisiw na parang nakadungaw sa kanyang lalamunan. Pero hindi niya tinuloy ang pagsasalin nun sa akin. Ipinakita niya lang at ipinatikim kung paano niya ako gagawing katulad niya. Ilang sandali pa ay binitiwan niya rin ako. Sa takot sa posibilidad na pwede akong maging aswang na kagaya niya, tumakbo ko sa pinto. Sunod-sunod ko yung kinalabog pero hindi ako pinagbuksan. Kokoy! Sister Claire! Lola! Sister Claire! Sister Claire, Kokoy! Palabasin niyo ako! Palabasin niyo na ako! Ayoko na rito! Palabasin niyo na ako! Gagawin niya rin akong aswang! Pakiusap! Gagawin niya rin akong aswang! Maria! Maria! Anong nangyayari dyan? Yung sisiw! Kuko yung sisiw! Sisiw? Anong meron sa sisiw? Ipapasa niya sa akin yung sisiw! Papaman niya sa akin yung sisiw! Magiging aswang din ako! Matutulad ako sa kanya, Kokoy! Ayokong maging kagaya niya! Ayokong maging aswang! Kokoy, makiusap ka! Kausapin mo sina Sister Claire! Sabihin mo na ilipat nila ako ng kwarto! Sige na naman! Nakikiusap ako! Kailangan din ang pagpayag ng taong bayan para mapagbigyan ang hiling ko at hindi sila pumayag kaya wala akong choice kundi ang manatili sa kwarto habang si Agnes ay tatawa-tawa. Sa pagkagat ng dilim nabalot na ako ng takot at pangamba. Konting kilos at kaluskos niya lang, naiisip kong bigla na lang niya akong aatakihin para ipasa sa akin ang sisiw na yon. Maria, 12:00 na. May nangyayari ba sa kanya? Anong ginagawa niya? Nakahiga siya sa kama. Kukoy, nakapikit lang siya. Walang nangyayari sa kanya pero natatakot ako. Kukoy, natatakot ako. Palabasin niyo na ako, hindi ko na kaya. Palabasin mo na ako dito. Sige na. Na-distract ako sa pagkatok at pagmamakaawa ko kay Kokoy. Naalala ko lang na kasama ko si Agnes sa kwarto nang maramdaman ko siyang nasa may likod ko na. Sabay sa pagharap ko, bigla niya akong inambahan. Hinawakan niya ang braso ko at parang bariyang walang kahirap-hirap na hinagis sa sahig. Tumama ang bukol ko sa likod ko. Dala ng pamimilipit sa sakit, hindi ko na depensahan ang sarili ko. Kinumbabawan niya ako. Muli niyang pinisilang pangako at nang hindi ko pa rin yun binuka, sinakal niya naman ako. Napilitan akong ibuka ang bibig ko, pero agad ko rin yung naitikom matapos ko siyang masikmuraan. Wala na akong oras para buksan ang botelya ng langis na ilang araw ko nang tinatago sa bulsa ko. Nagulat siya nang makita niyang hawak ko yun. Umangil siya at tumakbo papunta sa akin. Bago niya pa makuha ang bote, binagsak ko na yun sa sahig. Natigilan si Agnes nang mabasag yon. Habang ang mga mata ko ay sa kanya pa rin nakatingin, yumuko ako at nilapat ang kamay ko sa kumalat na langis. Napangiwi ako nang tumarak ang mga bubog sa palad ko, pero hindi ko yun gaanong ininda. Ang mahalaga sa akin, mapahiran siya ng langis sa lalong madaling panahon para ma-expose na ang totoong siya. Saan mo nakuha yan? Paano yan napunta sa'yo? Ito yun, di ba? Ito lang ang kailangan para mahati ang katawan mo. Kung gaano siya kabilis na umatras at lumayo sa akin, ganon din ako kabilis na tumakbo at umamba sa kanya. Gamit ang natitira kong lakas, kinumbabawan ko siya.
Pilit kong tinaas ang damit niya at mariin na pinahid ang langis sa kanyang tiyan. Sa lakas ng tulak niya palayo sa akin, sunod-sunod ang mga naging hakbang ko paatras. Buong akala ko walang nangyayari. Na mali ang langis na naiabot sa akin ni Kokoy at nagpapanggap lang siya. Pero bigla niyang pinunasan ang tiyan niya hanggang sa pinagkakalmot na niya yon. Maalis lang ang langis. Takot na takot akong paatras na humakbang sa pinto nang makita kong gumalaw ang tiyan niya. May kung anong sumisirko doon. At ilang saglit pa, namilipit na siya. Kokoy! Sister Claire! Lola! Nangyayari na! Nagtatransform na siya! Nagiging aswang na siya! Bilisan niyo! Biglang bumukas ang pinto. Ako dapat ang palalabasin nila pero naunahan ako ni Agnes. Lahat ng pinagtutulak niya para lang makadaan ay natumba. Magiging manananggal na siya! Habulin niyo siya! Bantayan niyo kung saan niya iiwan ang kalahati ng katawan niya! Kailangan nating maasinan yon nang hindi na niya mabalikan! Iika-ika akong tumayo at humabol kay Kokoy. Naabutan namin si Agnes sa bakuran ng ampunan. Pinagigitnaan siya ng taong bayan. Hindi siya makatakas, lalo pat pinagsasabuyan na siya ng asin at tinatakot gamit ang sulo. Dahil wala na siyang choice, sa harap mismo ng mga tao nangyari ang paglabas ng pakpak niya at dahan-dahang pagkalas ng katawan niya sa dalawang bahagi. Diyos ko po, si Agnes nga ang manananggal. Paglipad ni Agnes palayo sa pang-ibabang parte ng katawan niya, hinablot ni Kokoy ang asin mula kay Mang Dodong. Binuhos niya lahat yon sa pang-ibabang parte ng katawan ni Agnes. Alam kong pupwede na ang ginawa ni Kokoy, pero hindi ako nakontento. Inagaw ko ang sulo mula sa nagluluksang tatay ni Cesar at ginamit yon para silaban ang katawan ni Agnes. Wala na siyang katawang babalikan. Pag hindi siya nakabalik sa katawan niya bago sumikat ang araw, ang sikat na mismo ang araw ang papatay sa kanya. Tapos na. Wala na siya. Matatahimik na tayo. Tumingala ang lahat at nataranta nang marinig namin ang pagaspas ng mga pakpak ni Agnes. Hindi namin inaasahan na babalik pa siya, kaya sa pagmamadali ng mga tao na magtago sa ampunan, nagkaroon ng tulakan at stampede. Isa si Lola sa mga nadapa. Bago pa siya matapakan at lalong mapuruhan, tinulungan ko na siya. Igigiya ko na sana si Lola papasok sa loob nang marinig ko ang sigaw ni Mang Dodong. Kinuha niya si Kokoy. Maria, kinuha ng manananggal si Kokoy. Hinabol ko si Agnes at si Kokoy pero mabilis niyang nailipad si Kokoy. Nakita kong sinubukan pa siyang sabuyan ni Kokoy ng asin pero tiniis niya ang sakit at hapdinon. Patuloy siyang lumipad palayo. Bit-bit ang supot ng asin, tumakbo ko para sundan sila. Isang beses niya na rin akong nadagit. Alam ko na kung gusto niyang bilisan. Kaya niya. Kaya alam ko rin na sinasadya niyang bagalan ang paglipad kasi gusto niyang masundan ko sila. Bitiwan mo siya! Pakawalan mo na siya! Sa akin may buntong ang galit mo. Ako naman talaga ang gusto mong patayin, di ba? Para quits? Ako ang gusto mong isama sa hukay kasi alam mo na ngayon na ang huling araw mo rito. Pakawalan mo na si Kokoy! Kahit na alam kong hindi siya maaabot ng asin sa taas niya, sinabuyan ko pa rin siya. Humina ang pagaspas ng pakpak ni Agnes. Bago siya tuluyang lumapit sa lupa, binitiwan niya na si Kokoy. Tumama ang ulo ng kaibigan ko sa malaking bato, kaya agad itong nawala ng malay. Alam ko na hindi ako pwedeng ma-distract kasi isang maling galaw, pwede na akong mapatay ni Agnes. Pero hindi ko kayang hindi tingnan si Kokoy. Tinakbo ko siya. Hinawakan at nilagyan ko ng pressure ang sugat sa ulo niya pero napilitan din akong bitiwan ng walang malay niyang katawan nang dahan-dahan na kaming binaba ni Agnes. Hindi ako papayag na ako lang ang mamatay ngayong araw. Hindi ako papayag na ako lang ang magtusa. Dapat ikaw rin. At hindi ang kamatayan mo ang pagdurusang tinutukoy ko. Gusto ko na makonsensya ka sa pagkamatay ng lalaking ito hanggang sa hindi mo na kayanin. Hanggang sa maisipan mong magpakamatay na rin. Muli niyang dinagit ang walang malay na si Kokoy.
Naabot ko pang binti niya pero nakuha pa rin siya mula sa akin ni Agnes. Pumagas pa siya pataas. Taas na makikita ko pa rin ng maayos ang gusto niyang gawin kay Kokoy pero wala na akong magagawa para abutin siya at pigilan. Pinahaba ni Agnes ang dila niya. Gumapang yon sa loob ng t-shirt ni Kokoy. Sinasaksak niya yun sa puso nito at habang hinihigop niya ang dugo nito, may panguuyam siyang tumingin sa akin. Tuwang-tuwa siyang panoorin ako na walang magawa habang unti-unti niyang pinapatay ang pinakaimportanteng lalaki sa buhay ko. Papayag na ako! Papayag na ako sa gusto mo mangyari. Papayag na ako ipasa mo sa akin ng sisiw, pakawalan mo lang siya. Pag nasa akin ang sisiw mo, hindi ba parang hindi ka na rin namatay? Ibigay mo na sa akin! Ipasa mo na sa akin ang sumpa! Huwag kang magkakamali na. Gulangan ako. Kasi sisiguraduhin ko na hindi lang si Kokoy ang papatayin ko. Isasama ko na rin pati ang lola mo at ang pinakamamahal mong si Sister Claire. Seryoso ako. Hindi kita niloloko kaya bitiwan mo na si Kokoy at gawin mo na ako manananggal. Ipasa mo na sa akin ang sisiw. Dahan-dahan siyang bumaba. Maingat niyang nilapag si Kokoy. Bago niya ako kunin, nagpasirko-sirko muna siya sa paligid ko. Nung nasa ere na, kusa kong binukang bibig ko na kanyang kinaismid. Nakita ko ulit ang itim na sisiw na may pulang mata. Nasa dulo na yon ang dila niya at konti na lang maipapasa na sa akin nang bigla akong pumalag. Pinasa ko sa bunganga niyang natitirang isang sakop ng asin na pinakatatago-tago ko. Bigla niya akong binitiwan. Sa pagbagsak ko, nauna ang likod ko. Sa sobrang sakit pakiramdam ko, naparalisa ang katawan ko. Narinig ko ang pagdating ni na Sister Claire. Tinuro ko sa kanila si Agnes. Tapusin niyo siya. Sunugin niyo ng katawan niya. Tumango si Sister Claire. Siya ang nanguna sa pagsunog kay Sister Agnes. Kahit na hinang-hina na ako, hindi ko pa rin maipikit ang mga mata ko. Gusto kong makita na nagiging abo siya at nakalma lang ako nung nilipad na ng hangin ang kahuli-hulihang abo niya. Akala ko magigising ako sa balita na paralyzed na ako at hindi na makakalakad kahit kailan. Pero may awa ang Diyos. Pinrotektahan niya ako kasi maayos naman ang lahat-lahat sa akin. Lapasita, gising na po siya. Gising na si Maria. Ay, salamat sa Diyos at ayos ka lang, Apo. Hindi ko talaga kakayanin kung may nangyaring masama sa iyo. Gawa lang, hindi ko paniniwala sa mga sinasabi mo tungkol kay Sister Agnes doon. Ayos lang po yun. Kung hindi ako nakakita, baka nga hindi rin ako maniwala na aswang siya eh. Buti na lang po nandyan si Kokoy. Naniwala siya sa akin. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya. Sa tulong niya, nalinis ko po ang pangalan ko. Si Kokoy po pala. Kumusta siya? Okay lang po ba siya? Nakaligtas din po ba siya? Nagkatinginan silang dalawa. Sa pagpupumilit ko, naka-wheelchair akong dinala sa ICU kung nasaan si Kokoy. Koma siya. At ayon kay Lola Pasita, plano raw ng pamilya niya na sa Manila ituloy ang pagpapagamot sa kanya. Doon mas matututukan daw siya, mas kompleto sa facility at mas kayang tugunan ang mga pangangailangan niya. 4 na buwan na koma si Kokoy. At ang huling balita ng mga taga-isla sa kanya ay nung nagising siya. Kaso lang wala siyang maalala. Hindi niya maalala ang isla. Hindi niya ako maalala. Hindi niya maalala na umamin siya sa akin na minahal niya ang gaya ko. Maria, naririnig mo ba ako? Tulalang-tulala ka na naman dyan. Po, sorry po. May iniisip lang. Si Kokoy. Ano pong sinasabi niyo? Yung mga bata ba? Teka, tatawagin ko na sila para maghapunan. Paglabas ko ng ampunan, si Rara lang ang nakita ko. Nakasandalang noon niya sa puno ng mangga. Narinig ko lang ng maayos ang sinasabi niya nang makalapit na ako sa kanya. Tagu-taguan maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Game? 6, 7, 8, 9. Sige na nga, game na. Parang
Nakapagtago na naman kayong lahat eh. Oh, Ate Maria, nanggugulat ka naman eh. Gusto mo po bang sumali? Pero ikaw ang taya. Sasali daw si Ate Maria. Siya nang taya. Lumabas na kayo, ulitan! Lumabas na kahit maghahaponan na. Hala, ano ba yan? Gusto pa po namin maglaro eh. Tama na yan. Pag si Sister Claire dumating nang wala kayo, magagalit yun. Tsaka lampas 6:00 na oh. Di ba may bilin sa inyo si Sister Claire na pag 6:00 na, dapat nasa loob na? Kasi kung hindi, dadagitin kami ni Sister Agnes. Imbento siya, oo. Wala namang ganun sa bilin ni Sister Claire, di ba? Wala po. Dinagdag lang namin para mas nakakatakot. Ay, puro kakalokohan. Pumasok na kayo sa loob. Sige na. Tawagin mo na yung mga kalaro mo. Bago sumunod ang mga bata, pinasadahan ko pa ang paligid. Papasok na sana ako sa loob ng may kumatok sa gate. Pagbukas noon, bumungad sa akin ang isang magandang madre. Hi, ako si Agatha. Ako yung bagong pinadalang teacher ng mga bata. Pinikit ni Sister Agatha ang mata at gulong-gulong pinagpag ang asin na sinaboy ko sa mukha niya. Okay, clear. Hindi ka aswang. Ha? Naku, mahabang kwento po. Basta, nadala na kami kaya nag-iingat na. Tsaka ako na lang chichika sa'yo. Kapag hindi na ganun ka busy. Diretso ka lang ng pasok ha. Sasara ko lang to, tas susunod na rin ako. Sakto sa pagmulat niya, holy water naman ang sunod kong sinaboy sa mukha niya. Sakto pagtalikod sa gate ng ampunan pagkatapos ko yung ilak, may kumatok na naman. Padabog ko yung binuksan at aangilan na sanang nangiistorbo dahil bawal nang tagalabas ng bumungad sa akin ng isang pamilyar na mukha. Kokoy? Kilala mo ko, miss? Kilala rin ba kita? Ano? Teka, kailan ka pa dumating? Sino sadya mo rito? Si Sister Claire ba? Tatawagin ko siya. Ay, hindi. Pumasok ka na lang pala. Ikaw ang sadya ko. Maria. Nabato ako sa kinatatayuan ko, gawa ng narinig ko. Dahan-dahan akong pumihit paharap sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Bago ko maproseso ang sinabi niya, na naaalala na niya ako, nahila na ako ni Kokoy sa bisig niya. Mahigpit niya akong niyakap. Okay ka na? Naaalala mo na ako? Naaalala na. Sorry, matagal bago kita naaalala. Bago ko naaalala lahat-lahat. Ayos lang. Ang mahalaga okay ka na. Nandito ka na at hindi ka na aalis, diba? Hindi na. Dito na ako. Dito na ulit ako. Sa tabi mo, Maria. Pakiramdam ko, Miss Anne, taong nahiwalay sa akin si Kokoy. Kaya nung bumalik siya sa akin at niyaya na niya akong magpakasal kahit na nasa early 20s lang kami, pumayag na ako. Ayoko na po kasing magsayang ng oras at araw. Sa dami ng pinagdaanan namin, ginusto kong makasama na siya agad-agad. Mula sa pagmulat ng mata sa umaga hanggang sa pagpikit. Pag napapadpad kami sa ibang lugar, pansin ko ang pagtataka ng mga tao. Iniisip nila na kung paano kaya ang tulad ni Kokoy ay mahal ang tulad ko. Minsan nagbibiro ako naggayuma ang sagot pero kinukontra niya yon. Ayaw na ayaw niya kasing minamaliit ko ang sarili ko. Minsan, hindi rin ako makapaniwala na ang pagmamahal na akala ko sa pocketbooks ko lang matatamasa ay nasa palad ko na. Naiisip ko rin na baka ito yon, na baka siya ang pambawi sa lahat ng mga naging paghihirap ko gawa ng itsura ko. At kung babalikan po natin si Agnes, masasabi kong malaki ang iniwan niyang trauma sa amin, lalo na sa akin. Naka-develop po kasi ako ng takot sa mga taong may magaganda at maaamong mukha. Pakiramdam ko katulad niya sila, pero pilit ko na pong ginagawa ng paraan na maayos ang trauma kong yon. Hindi madali, pero sa dami ng pinagdaanan ko, wala naman po akong hindi kakayanin, lalo na ngayong nanay na ako. At kung curious kayo, cute po ang anak namin ni Kokoy. Lahat sila sa kanya nagmana. Muli po, ako si Maria, at ito ang kwentong lagim at pagmamahalan naming mag-asawa. Magandang araw. Keep safe at wag na wag magtitiwala sa mga bagong kakilala kung ayaw mong mabiktima katulad namin.
At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Kung hindi nyo po siya nabosesan, ang gumanap kay Kokoy ay walang iba kundi si Sir Neb Quero ng Pinoy Creepypasta lang naman na kailan lang ay nakakuha na ng 1 million subscribers. Congratulations po, Idol! Isa po kayong inspirasyon para sa ating Philippine horror community dito sa YouTube. Maraming salamat po ulit, Sir Neb, sa pagpapaunlak. And more power po sa inyong channel. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.